Welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, mapala tayo ngayong umaga kasi makikilala natin ang mga magigiting ng alagad ng batas at ang mga na-awardan po ng Metro Bank Foundation. Para po makilala sila ng lubusan, makasama natin this morning. Let us all welcome Police Chief Inspector Reynaldo E. Arino, isa pong awardee. And of course, we also have POT Alexander Baradillo Fazon Jr., awardee rin po ng Metro Bank Foundation, and SPO1 Reynaldo Granada Solante, awardee rin po ng Metro Bank Foundation. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Morning po, ma'am. Good morning po, ma'am. Alright, we are all very excited para pakinggan po yung mga naging experience natin bilang awardees ng Metro Bank Foundation. At I'm sure proud na proud din hindi lamang po ang ating mga sarili, kundi pati na rin ating mga pamilya at ating mga kaibigan. Well, to start off, tungkol ba saan ito nga Metro Bank Foundation, yung mga ina-awardan na magigiting ng mga alagad ng batas? And I believe kayo yung nag-submit para ma-qualify. Yes po, ma'am. Ito po yung taon-taon na ginagawa ng programa ng Metro Bank Foundation at saka ng Rotary Club New Manila East. Pinipili nila na 10 doon sa mga nagsasubmit ng mga accomplishment. So pinipili nila to yung mga pulis na katangi-tangi na may mga extra work, extra miles na ginagawa doon sa serbisyo sa pagiging pulis po, ma'am. Ano yung mga qualifications nila para makapili sila or mag-qualify ng mga awardees? Isa po dito, ma'am, magsusubmit po kami. Kailangan po yung aplikante o nominated is nagsiserve po sa PNP for 7 years. And then they will be submitting 7 of his major accomplishment. Yung pinakamatindi niyang accomplishment in crime solution and crime prevention with community involvement po. Alright, so out of napakadami nag-submit, 10 lamang ang pinili ng Metro Bank Foundation at isa po kayo dun sa 10, kayo pong 3. So how does it feel na maging kabilang tayo dito at mapili ng Metro Bank? Siguro sa akin naman, ma'am, proud na proud ako dahil yung mga pinaghirapan ko at ito ay isa dito yung mga sakripisyo na nadarasan ng pamilya ko para lang magiging tayong epektibo na pulis, matugunan natin yung problema sa komunidad at siguro, ma'am, yun ang... Pero also, we all know that ang isang pagiging pulis o alagad ng batas, hindi ito biro. Ito ay nagbibigay talagang hard work, dedikasyon sa trabaho, even yung family. Minsan, nasa-sacrifice natin yung time sa pagbabalance kasi naka-duty tayo palagi. So, paano yung pagbabalanse natin ng time when it comes to time management sa ating pamilya? Sa akin naman, ma'am, kailangan mo lang i-manage yung time mo. Sa akin naman, medyo naintindihan naman ng misis ko kasi yung misis ko din, policewoman. Kaklase ko po yung asawa ko, classmate kami nung nag-training kami sa police. Kaya naiintindihan niya kung ako ay umuwi ng matagal. Pero nag-check pa rin siya kasi like normal wives po, siyempre sinecheck pa rin tayo kung ano na nangyayari sa atin, kung off pa rin tayo. Alright, so at this point, can you share with us any experience na inyong pinaka-siguro challenging o yung pinaka-naging challenge sa inyo sa buong experience nyo sa pagiging isang alagad ng batas? Sa akin po, ma'am, hindi ko nakikita to as challenge but opportunity. I work with SAP, Special Action Force, at saka yung nature ng trabaho namin is national in scope. We deploy anywhere in the Philippines, depende po sa pangangailangan ng serbisyo po namin. So, ako in 11 years in service, I get a chance to move dun sa Central Mindanao at saka down South Mindanao, Zamboanga, Basilan, Suluyan, Tawi-Tawi. So, I meet a lot of people. So, make friends, makikitungo sa kanila at intindihin yung mga kultura, tradisyon nila. So with that, matututo kang makipagtrabaho sa kanila. So it's an opportunity to me na knowing all those things. Kaya masaya po ako sa ginagawa ko. Ito, gusto ko marinig kayong tatlo. No? Gusto kong malaman, what do you think is siguro your capacity or characteristics or yung personality nyo or yung naging achievement nyo kaya kayo napili bilang isa sa mga Metro Bank Foundation awardees? Starting from you, Sa sir? akin naman, ma'am, gumagawa po ako ng trabaho na beyond my call of duty at saka nagtatrabaho po ako ng extra hours para lang matugunan po yung mga problema ng komunidad at yan lang sa akin. Sa akin naman, ma'am, basic na sa amin yung nagbibigay ng public service. Kailangan mo lang ng dedication, enthusiasm, love of work. Tsaka yung trabaho namin, ma'am, kahit mahirap, ginagawa namin ng mabuti. Kaya siguro pinili ako o kami dahil nakikita siguro ng mga panel of judges na
yung ginagawa namin ay beyond sa ginagawa ng normal na pulis. Yep. Kagaya ng sabi po nila, ma'am, as long as happy ka sa ginagawa mo and you are committed to do it, so wala pong problema. At pag palagi nandyan yung community na tumutulong sa amin, so masaya po kami magtrabaho. So for us, for the evil will not to triumph, dapat may ginagawa yung mga good guys kagaya namin. Alright, so what advice can you give to those people na nag-a-aspire maging katulad ninyo and siguro pati na rin sa mga co-workers ninyo, yung mga kailangan nilang gawin para maging katulad din ninyo? Yung mga mensahe ko po sa kasamahan kong kapulisan, alam naman natin na maraming temptasyon ho bilang isang pulis sa trabaho natin. So, ang sa akin lang, kailangan nating pilitin na tumawid doon sa sinasabi nating tuwid na daan. Doon lang tayo, hindi tayo liliko para po makuha po natin ng isang kumpiyansa at isang ng komunidad, trust ng community. Sa akin, ma'am, public work is a public trust. Kailangan lang natin yung basic lang talaga yung ginagawa ng pulis. Ini-encourage ko lahat na magiging tapat. We have to give a true, honest, and effective and efficient public service to the community kasi sila yung siniservisyohan natin. Bago tayo nagpulis, nagsusworn tayo to serve and protect the people. So kailangan lang natin ibigay lahat-lahat sa kanila. Gawan lang po natin yung trabaho natin. Do what is right, inspire, persuade other people para at least makakaroon po ng unity dun sa pinaglalaban natin. Alright, so napakaganda talaga ng mga inyong sinabi dahil alam naman natin na bilang isang alagad ng batas, hindi rin biro ang inyong trabaho dahil nga nabanggit natin kanina, pure dedication and hard work ang inyong binibigay. Not only that, minsan pati yung buhay natin naalangan pa dahil sa call of duty or dahil sa trabaho natin. And of course, pati na rin yung oras natin sa pamilya natin ay nagsasuffer. Pero lahat yan nawawala because of public service. Pero ngayon naman, let's talk about siguro pang huli na lang, no, anong gagawin natin dun sa prizes na nakuha natin from Metro Bank Foundation? Sa akin, ma'am, mayroon pa akong unfinished projects. Nag-aano ako ng mga Barangay Intelligence Network. So, doon siguro iba mapunta yung pera ko. At saka, sigurado na ho yung tuition fee ng anak ko sa college po. Siyempre, unahin ko yung future ng mga anak ko, ma'am. Of course. So, doon po sa educational nila. Of course, ma'am, ititreat ko rin yung family ko dito. Wow, ta-travel. Siguro. And then, may konting share din po doon sa mga proyekto na ginagawa po ng unit namin doon sa Mindanao. Wow. Alright. Again, congratulations. At sana po ay magsilbi kayong inspirasyon sa lahat, hindi lamang sa mga co-workers nyo, kundi sa lahat at pati po sa amin dito sa People's Television. Again, congratulations. Mabuhay po kayo at sana tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid serbisyo natin sa ating mamamayan. Of course, ayan po. Thank you so much for joining us this morning. That was Police Chief Inspector Reynaldo Arino, PO3 Alexander Baradillo Fazon Jr., and SPO1 Reynaldo Granada Solante. Thank you so much. Thank you, ma'am.